Welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Thank you po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa mga nag-views at saka mga nag-comment at sa mga nagbigay ng papahalaga. Salamat, na-appreciate nyo po. Maliit lang po yung channel ko po. Opo, maliit lang po. Nakakaambag din kahit papano. Sa mga nag-subscribe, thank you. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang, masaya na po ako doon at nagpapasalamat na po ako doon. Buong puso na po nagpapasalamat at nawa, pagpalain po na kayo ng Ama na lumikas sa atin. Okay, by the way, nga pa mga kapatid, sandali lang ha. Inom lang tayo ng kape. Mainit, maulan-ulan dito sa amin. Okay, pampainit konti. Okay, mga kapatid, ang tatalakayan natin, bibigyan natin ng reaction yung tungkol sa sa TRO ng Supreme Court laban sa COMELEC, di ba? Na TRO sila. More than 6 million copies ata ng para sa balota, di ba? Tapos, yung sunod natin, nabigyan natin ng counting at kilalanin natin si Ate Nene. Yung ganun. Yung counting background lang natin sa kanya, si Ate Nene Bacali, na tumatakbong congressman kalaban ni Martin Romualdez sa District 1. Okay? Unahin natin mga kapatid, sandali lang ha. Ulit tayo. Unahin lang natin mga kapatid, yung TRO ng Supreme Court. Nakakalungkot, di ba? Unang-una, pera ng bayan yon, di ba? Nasayang na naman yung pera na ganun lang katindi yung Kumbaga, nobody's perfect naman, di ba? Mayroon tayong kasabihan ng ganyan, nobody's perfect. Pero lagi natin tandaan, yung mga ganyang bagay, di ba? Dapat bago isagawa yan o bago gawin o i-imprenta yan, siguraduhin, di ba? Siguraduhin na walang masasayang. Bakit? Unang-una, pera natin yan Pera ng bayan yan. Imagine mo, di ba? Ganun kalaki. Ang nakakakuan nga lang dito, yung napansin natin, natawag pansin, yung nag-TRO yan dahil unang-una nawala nga yung mga pangalan nila sa listahan ng balota. Yung mga 5 ata, di ba? 5 ata yung nagreklamo o dumulog sa Supreme Court na sana mapasama nga sila, di ba? Pero hindi na natin tatalakayin kung sino-sino yung mga yun, di ba? Okay? Ang mahirap lang ito mga kapatid, di ba? Dapat naging maingat ang COMELEC dito sa mga party na yon, na siyempre pera ng bayan yan, nagagastos ng sambay ng Pilipino yan. Ngayon pa nga lang, di ba? At bukod doon, di ba, madidelay sila base doon sa sinabi ni Chairman, madidelay na sila, kaya nga sabi nila, mamadali nga sila. Dahil unang-una, di ba, may time sila na tinatarget para matapos na kagad yung mga balota. Pero nga lang, ang nabigyan natin ng pansin dito, yung walang pag-iingat doon sa parte na yon. Bakit? Ni-resout yan ni Maharlika. Ito'y bahagi ng mga tinatawag na pamamaraan. Pamamaraan para, kasi doon sa parte ng interview ni Chairman, di ba, ng COMELEC, di ba, magkakaroon daw ata ng tinatawag na shuffle doon sa mga numbers na naibigay na doon sa mga iba't ibang kandidato. Mahirap po yun. Bakit? Unang-una, nakapaggastos na sila. May mga pare-parnalya na po sila dyan. May mga t-shirt na yan. Nagawa na yan. Yan ba? Mangyayari ba? Kaya ba? Pwede ba nilang i-refine yan? At bukod doon, malilito na, di ba? Malilito na yung mga botante kung alin ba doon. At pwedeng magamit ito ng kanilang mga kalaban na ito yung number niya. Siyempre, for example natin si Attorney Vic Rodriguez, di ba? 55 siya sa balota. Kung mababago yan, tapos may nakakuha na yan, may nakakopy na siya ng mga katunggali niya. Siyempre, ganun lang yan. Alam mo naman dito sa ating bansa Pilipinas, napakalikot ng mga kaisipan. Di ba? At nag-imprenta yan, tapos nailatag yan sa iba't ibang dako, di ba? Tapos siyempre, ang ahalan ng mga botante, 55 siya. Yung pala napalitan, di ba? Kaya nga, di ba, mahirap yan kung marireshuffle. Pero base doon sa nilabas ni Chairman, di ba, ng COMELEC, Garcia, na baka nga magkaroon ng paggalaw ng mga number. Mahirap yun. Sana, avoid po yun. Wag gawin yung baguhin pa yung number. Magkakaroon ng kalituhan po doon bakit ginagawa Kasi may mga lumalabas na teorya na
bahagi ng pamamaraan upang, di ba, target nila yung mga hindi nila, yung mga kalaban nila, tinatarget nila. Bakit? Magkakaroon ng kanyan ng kalituhan, di ba? At base doon sa kanyang interview, may mga letra lang na pasok doon kung alin yung mga magagalaw. Eh kung yung party na yun, dahil planado, pero hindi ko sinasabi na talagang gagawin, wala na tayo nagtatanong lang. Planado nga yan, doon sila sa mga target nilang gustong targetin, doon sila gagalaw. Di ba? Ganon, kaya mahirap yun. Dapat yung naibigay na ng number doon sa bawat kandidato ng kwan, dapat wag nang baguhin. Bagamat nandun nga, nakalagay doon, isa lang ata ang lumihiling na mapasama siya sa baluta. Ano po kaya kung ilagay na lang natin doon sa ilalim o sa may dulo? Para wag nang magalaw yung mga naibigay na mga numbers sa bawat kandidato. Kasi kung iyan Pero, siyempre, ang magpapasya pa rin dyan, siyempre, yung COMELEC. Kaso nga, hindi ba? Hindi natin alam. Kami pinagtatanong, hindi natin alam kung ito'y bahagi ng mga tinatawag na pamamaraan upang maapektuhan yung isang kandidato, yung kalaban nila. Kasi malilito. Ito, sample mga kapatid, pwede nila magamit yan doon sa mga katunggali nila. Na alam nila na malakas to o kaya baka nga makapasok to For example nga, sinasample ko si Attorney Vic Rodriguez, number 55. Kung babaguhin niya po yan, may mga kopya na yung iba niyan, pwede silang magpa-imprenta. Di ba? Pwede silang magpa-imprenta ng mga tinatawag na pandikit upang panlagay sa bawat bayan na number 55. Yung pala, for example ko lang iba pa lang yung number niya na. Pero dahil yun ang naibigay na number ng COMELEC, 55, tapos binago, malilito na ngayon. Ang alam ng mga botante, number 55. Pag boto nila, kasi ngayon, valid na po yung number Pag 55, pwede na. Alam na nila yon. Attorney Vic Rodriguez na po yun, number 55. O si Marcoleta, ano ba yung number yan? Si Rodante Marcoleta, di ba? Number 8 ata yan. O di ba? Malilito. Di ba? Malilito. Bukod doon, pwedeng gamitin sa kanila yan para malito yung kalaban. Maraming masasayang na boto. Kasi sa ngayon po, pinapayagan na sa computerization ng COMELEC, di ba? Ng COMELEC na yung number 55, pag inilagay mo sa balota, number 55, matik yun. Attorney Vic Rodriguez yun. Nakalaan na sa kanya yun. Kaya automatic boto niya yun. Binabasa ng machine. Di ba? Ganun po yun. Ganun ang kalakaran na ngayon. Kaya may number nga po yan Yung tapat ng number, ikukan mo lang yun. Yari na yan, di ba? Kung babaguhin, di ba? Kung babaguhin, siyempre may mga nakakapi na yan magpa-imprenta lang yung kalaban niya number 55 alam ng mga botante 55 di sayang yung boto kay Attorney Vic Rodriguez di ba bahagi ng pamamaraan para lituhin yung mga botante. Bukod doon yung mga target nila na gusto nilang mawala sa sirkulasyon o sa bilang ng botohan o kaya mabawasan sila kasi ganyan Alam niyo mga kapatid, yung mga Pilipino kasi masyadong creative yan Masyadong creative sa mga pandurugas. Masyadong creative sa pandaraya. Creative talaga. Napakagagaling. Di ba? Napakagagaling maggawa ng pamamaraan. Kaya nga like ko sinasabi, hindi naman nagtapos ng mga doktor, hindi naman nagtapos ng mga medisina, pero napakahusay magdoktor. Di ba? Sana nga, wag naman sana mangyari na yung numero na ibinigay na sa bawat kandidato na naibigay ng number, sana wag na pong baguhin. Dahil isang kandidato lang naman po yun, ilagay nyo na lang sa huli. Lagyan nyo na lang ng counting kwento. Ito yung pangalan mo, number ganito ka. Di ba? Ilagay nyo na sa huli. Bagamat ang nakakuha sa kwan, di ba? Alphabetical po kasi yan Di ba? Ang base sa alam ko, letter S ata yung kwan letter S. Yung nagpo-protest o nagdubulog sa kwan, kung di ako nagkakamali, letter S yung apelyido niya ata. Base doon sa nilabas na kwan, totoo po kayo nag-withdraw na si kwan, Chavit Singson, di ba? Nag-withdraw na si Chavit Singson. Ano po kaya yung kandidato na gusto, doon na lang ipasok sa Singson, palitan na lang, i-replacement na lang doon kay Singson. Kung nag-withdraw na nga, kasi naglabas si kwan, nag-withdraw na daw si Chavit Singson, base doon sa nilabas ng mga bali-balita, di ba? Kung S din siya, dito na lang sa Singson, di ba? Doon na lang, para hindi na magalaw yung mga numero na ibinigay, di ba? Yun lang mga kapatid, kasi nilinaw natin na talagang ginagamit ito, gagamitin nila ito sa mga pandaraya.
mababawasan ka talaga. Sobrang mababawasan ka ng boto. Bakit? Binoto nila. For example nga, yung number 55, si Marcoleta, iyon ang alam nila pala binago nyo. Diba? Diba? Maraming masasayang. Kaya sana, maging ko naman. Yung COMELEC, panawagan sa COMELEC, na wag naman sanang mabago na yung mga ibinigay. Kung may pwede magawa ng paramat, bagamat alphabetical po, doon na lang sa dulo. Sa huli na lang ilagay. O di kaya, doon sa nag-withdraw na Singson, doon na lang isingit. Kung letter S man yan yung nagre-request na yan, doon niya na lang isingit yan. Diba? Kaso ngayon, 6 million na ata yung na balota ang na-imprenta, diba? Magkano po yan? Base doon sa ating kaalaman, 22 pesos per yung balota na yan. Ikwenta mo sa 6 million na, di ba? Ang laking pera yan. Hindi ba kayo nalulula? Kaya sabi nga natin, di ba? Sabi ng iba, base marami na rin nag-content dito sana, bago nag-imprenta, sigurado, masyadong kwan Bakit? Siguro, katulad nga po singit, isunod natin yung kinin Bakali, di ba? Naalis din niya sa listahan. Siguro sa sa dikta na i-imprinta nyo na yan. Yun, di ba? Ayun, bulilyaso. Bakit? Hindi naging maingat. Bago sana ginawa yung mga bagay na to, sure bit na. Kasi ang dami yung sinasayang na pera Di ba? Buti yung pera nyo yan. Pera ng sampay ng Pilipino. Tapos nagre-reklamo kayo walang budget sa kundi. Tapos yan, dami yung sinasayang. Hindi ko sa sinasabi na, di ba? Nobody's perfect di ba? Tama naman po yun. Pero sa ganito, mga pamamamagitan ng ganito, maiiwasan naman yung mga pagkakamali. Bakit? Teknolohiya na tayo. Magagaling na yung ating mga IT. Kaya lang yung preparasyon nyo, dapat maging maingat, maging maayos kung talagang ito na, fix na to. Whether you like it or not, ito na yun. Wala nang pagbabago dyan. Di ba? Ganun. Kaso nga, yun nga. Siyempre, nag-TR yung Supreme Court, hindi ka pwedeng di sumunod. Talaga susunod yung COMELEC na yan. Anong nasayang doon? Yung effort nyo, yung nasayang yun, yung ginawa nyong balota na worth of 6 million. Di ba? Ganun, ang dami na sayang. Yung overtime, bukod pa yung overtime ng mga tao yan, nag-overtime pa yan. Yung bayad sa nagtrabaho dyan, bukod pa sa papel na inimprenta, yung nagtrabaho, nag-overtime yan. Di ba? Laki. Laki, million ang nawala. Ano yan? Susunugin na lang. Kaya ganun. Sana maging maingat sa mga professional naman, magagaling naman yung mga IT, ba't hindi kailangan, maliles naman talaga yung mga pagkakamali. Bago sana isa lang yan. Siyempre, ikon ko lang po ito. Opinion ko lang, sa sarili ko lang. Malamang, pinamadali yan, ikon nyo na yan, i-imprenta nyo na yan, malamang ganyan, gawin nyo na yan, ganyan. Kasi nga, di ba, may plan, opinion ko lang po may plano, na eliminate yung gusto nilang eliminate, di ba? Katulad yung sa District 1 ng Leyte, nawala sa listahan si Nene Bakali. Di ba? Ang lupit sabi nga ni Vice President, lahat ng nakalaban nito ay lumalabang kay Speaker, nagugurgur. Maraming klaseng ibig sabihin ng gurgur. Hindi dahil sa ganon, nagurgur din yun. Bahagi rin yun, sinasabing ko. Pero yung eliminate mo siya, gurgur din yun. Inalis mo siya, para wala kang kalaban, ginurgur pa rin yun. Yun ang ibig sabihin nun. Lahat daw ng lumalabang kay Speaker, kahit noon pa, talagang na-eliminate, natatanggal, inaalis, ano pa man bagay na pamamaraan, basta wala pa. Ngayon, nangyari na naman, di ba? Ito masakit di ba? Ito pala, sunod na natin yung keyboard. Tapos na tayo sa COMELEC, sa TRO. Sunod na natin si Ate Nene Bakali. Napakaganda naman ng kanyang plataforma de gobyerno, di ba? Base sa napanood natin sa interview ng SMNI, tututukan niya raw yun sa drugs, di ba? Tapos yung death penalty, isusulong niya. Magandang ko kasi mahal niya yung kabataan. Kasi ang biktima ng drugs, mga kabataan, di ba? Kahit matanda, bata, lahat yung biktima ng drugs. Nagiging biktima dahil gano'n. Pero tapos bukod doon, alin pa, yung katulad ng kuwan. Alam niyo po ba mga kapatid, yung palang sa Leyte District 1 na pinamumunuan ni Speaker Romualdez, sobrang baho daw talaga ng palengke. Nagpuputik, naglulusak, di ba? Ganong katindi. Kung makapagbigay na di ba? Pero yung kanyang distrito, di ba?
naglilimahid. Di ba? Yun ang gusto niyang baguhin ni Ate Nene. Babaguhin niya raw, ayusin niya sa abot ng kanyang magagawa, di ba? O, yung infrastructure, yung paggawain ng mga kuwan, bako-bako, na pag pumunta ka doon, akala mo makukunan ka sa tindi ng mga butas-butas. Ilang kilometro lang daw halos yung kuwan Okay yung pakakaayos ng kuwan. Ayos yung pakakakuan ng semento. Ilang kilometro lang halos yun. Yung maganda yung semento. Ganon, mga kapatid. Diba? Kaya ito, kumbaga, ito pala si Ma'am Nene o Ate Nene Bacali. Hindi lang naman talaga pala, hindi lang pala ordinaryong mamamayan lang. Ay naglingkod din pala yan sa DSWD. Tapos, naging tao rin ni ex-President Erap Estrada. Yan. Tapos marami, mga kuan, yung mga non-government, bahagi rin siya ng mga non-government ng kuan natin, tumutulong sa mga may hirap, sa mga kuan, mga nasa baba. Yun ang priority niya, yung makatulong sa mga may hirap. Dahil unang-una, hindi siya yung kuan Hindi siya yung tipo ng kandidato na kuan, trapon-trapo, 'di ba? Kasi first time niyang pumalaot diyan sa Leyte, District 1, yan si Ate Nene Bacali. Dangan nga lang yun, ginawa ng paraan ng mga kalaban, lalong higit sa pangunguna ni Romualdez Tambaloslos, na alis sa listahan. Ayun ang yung ginagawa nila ng na sana, bakit kailangan alisin sa listahan sa balota? Kwalipikado naman, di ba? Bakit? Kasi nga ayaw nga nung may kalaban nitong kuwan, di ba? Ang pangit kasi nung kuwan yung isang parte na nakikipagtunggali ka, pero wala kang kalaban. Di ba walang thrill nun? Walang thrill yun Mas maganda yung may kalaban. Malalaman mo yung sentimento ng mga sambayan ng Pilipino kung talagang ito yung gusto, di ba? Kasi nga, pag wala kang kalaban, no choices na, di ba? Whether you like it or not, gusto mo, mananalo ka pa rin, di ba? Ikaw pa rin yung, kasi wala kang kalaban. Pero iba pa rin yung may kalaban. Nandun yung thrill, di ba? Nandun yung makikita mo, yung sentimento, ng tunay na Kaya siguro, ito mga kapatid, opinion ko lang kaya siguro, hindi niya alam ang ginagawa nito Tambaloslos o nararamdaman yung sambayan ng Pilipino ng District 1 ng Leyte. Kasi nga, hindi niya alam yung tunay na sentimento. Bakit? Inaalis niya nga yung kalaban. Diba? Hindi niya alam. Anong mga karaingan o anong mga dapat isolve. Kasi nga, wala siyang narinig na negatibo o ano pa man para baguhin niya yung sistema. Kasi unang-una, wala siyang kalaban. Ginawa ng paraan ng lahat para mawala yung kalaban niya. Ito na, uulit na naman, di ba? Si Ate Nene. Si Ate Nene, kwalipikado. Napakahusay pala. Hindi ordinary mamamayan ng Leyte. May sinasabi. Kung sa pera at pera lang naman, may pera po. May pera rin si Ate Nene. Kuwan nga lang kay Romualdez, kay Martin, kasi alam mo naman, di ba? Talagang mayaman. Pero hindi naman magpapahuli. Bukod doon, sa performance, sa tinatawag na paglilingkod, nasubukan na siya. Nalaman niya kung ano ang inahing ng mga nasa baba. Bakit? Doon nga siya Doon siya nagsimula. Di ba? Doon siya nagsimula sa baba. Yung mga tao na yan na nakakasama niya doon sa baba. Karamihan na ginagawa niya sa DSWD, naging ni Erap Estrada yan, di ba? Sa Leyte, tapos naging ng opisyalis ata ng Partido Masa, di ba? Yan. Kaya masasabi natin na may kwalipikado at may kapasidad, may kakayahan na mamuno. At ito, nakakakuwang po kasi ito, nakaka-excite. Bakit? Imagine mo, kung masilat, kung masisilat ni Ate Nene, si Romualdez, napakalaking istoryan o napakalaking bagay. Bakit? Di ba? Kuwan na yan Alam mo naman sa Leyte, Romualdez, di ba? Teritoryo yan, baluarte ng mga Romualdez yan. Pero dahil sabi nga, bakit siya tumatapang? Dahil doon sa panawagan ng mga nasa baba, mga sambayan ng Pilipino. Yun ang itinatapang ni Ate Nene. Ate Nene, sana nga masilat mo si Tamba. Pag nasilat ni Ate Nene si Tamba, maglilitsyon talaga. Sigurado maglilitsyon yung kalsada ng District 1. Maglilitsyon. Sigurado yan. Kaya sana nga. Pero dahil nga natanggal sa listahan, pero ginagawa na ng paraan niya. Ito ata, may mga bagong update na ata, baka maibalik niya, di ba? Si Ate Nene. Pero, ang akin doon, di ba?
bilang isang kandidato, sa akin palagay ko lang po mas maganda rin yung may kalaban. Mas maganda na yung may kalaban. Kaya tamba, tanggapin mo may kalaban. Walang walang challenges yung yung walang kalaban. Kaya pala hindi mo na nararamdaman yung daing ng Litanian o taga Leyte na District 1 kasi nga hindi mo narinig yung sentimento nila. Ang narinig mo lang puro positibo, pagpupuri sa'yo. Pero yung iba hindi mo na narinig. Bakit? Wala ka nga kalaban. Subukan mo kayang lumaban ng patas, lumaban ng may kalaban para marinig mo yung other side. Hindi yung puro side mo na lang naririnig. Bakit? Kailangan naman yung mga bataan mo sabihin ng negatibo para sa'yo. Di ba? Puro positibo ang maririnig mo dahil mga bataan mo yan, mga alagad mo yan, mga kakroks mo yan. Di ba? O talagang lahat ng bagay na papuri, magmumula sa kanila yon at pupurihin ka ng pupurihin. Pero yung other side, hindi mo na naririnig. Kaya pala hindi ka nakakapag-perform na maganda, napapabayaan mo yung District 1 ng Leyte kasi nga naririnig mo one side lang, yung other side hindi na. Bakit? Wala kang kalaban. Lumaban ka ng harapan, lumaban ka na may kalaban. Subukan mo lang para makita mo at marinig mo yung iba. Kung ikaw pa rin mananalo, di walang magagawa. Di ba? Ikaw ang gusto ng ng Leyte, ng District 1. Wala silang magagawa. Di ba? Pero ang kagandahan doon, narinig mo kung anong hinaing ng other side. Hindi yung one side lang. Kasi yung one side, yung mga katabi mo, one side yan eh. Sigurado yan. Sasabihin ba yan, speaker, alam mo, paggawa mo naman yung palengke. Di ba? Ganun yan. Maririnig mo ba yan? Speaker, ba't naman ganito yung distrito natin? Napakapangit. Maririnig mo ba yan? Hindi mo maririnig yan. Ang maririnig mo, salamat speaker sa ayuda, salamat sa tulong mo ganito. Iyan lagi maririnig yung pagpupuri sa'yo, papuri sa'yo. Pero yung negatibo, yung hindi ibig sabihin na kung mo ba negatibo yung sinabi, pangit na sa'yo. Iyon nga yung kasi nalaman mo, yun ba? Meron pala doon. Diba? Ganun yun. Hindi yung naririnig mo lang, yung puro papuri sa'yo. Yung mga nasa side mo lang. Yung sa other side, di mo na, kaya hindi ka pala nagpapunction. Kasi nga unang-una, ayaw mo na may kalaban. Subukan mo magkaroon ng kalaban. Ba't kailangan mong i-eliminate yung kalaban mo? Pero hindi ko sinasabi na ikaw ang magawa nun. Pero marami nagtatanong ngayon. Tinatanong lang po yun. Marami nagtatanong na dahil sa pagka-eliminate o pagtanggal ng pangalan ni Tita Nene Bacali, ikaw sa mga nagawa ng para matanggal. Nagtatanong lang po kami. Nagtatanong lang po. Hindi po sinasabi namin na ikaw nagpatanggal o talagang nilakad mo yun para mawala pa. Hindi po. Kami po yung nagtatanong, totoo ba? Ganon, di ba? Yung mga kwento-kwento o mga ganyan na lumalabas ako na kaya tinanggal yan kasi nga kalaban mo. Di ba? Pero sa atin, sa conclusion, alam naman natin, di ba? Alam naman natin na yung mga bagay na yan, kahit hindi mo sabihin, nagiging negatibo yung para sa'yo. Bakit? Ba't kailangan tanggalin? Kung mo ba ikaw ay speaker? Diba? Kung malapit ka sa mga, di ba? Hindi ko sinasabi sa Comelec, sana maging patas kayo, Comelec Garcia, Chairman Garcia. Di ba? O kung mo ba ganyan? Di ba? Huwag. Yan ang nakikita natin eh. Nakikita ng marami. Kung may speaker ka, yun, tinanggal mo. Tinanggal mo yung kalaban. Tinanggal mo. Totoo ba? Tinanggal mo. Totoo. Nagtatanong lang po kami. Tinatanong lang. Kasi ang laking tanong. Walang ibang pag-iisipan kundi ikaw. Bakit? Ikaw ang kalaban eh. Tapos speaker ka pa. Ginawan mo ng paraan siguro. O pagtatanong. Diba? Ginawan mo ng paraan para matanggal si Tita Nene. Tita Nene, laban tayo. Laban tayo. Makikita. Pag nasilat mo Ate Nene, magpalitsyon ka sa street ng District 1 ng Leyte. Palitsyonan mo siya. Ito na ang tagumpay ng masang Pilipino. Yan, magpalitsyon po kayo. Ipagdiwang niyo po. Bakit? Imagine mo, dambuhalang crocodile, tinalo nyo. Diba? Dambuhalang crocs, tinalo mo. Diba? Kaya magpalitsyon ka. Ate Nene, salamat Sana manalo po kayo. Sana makita ng kwan. Para naman magkaroon ng kaibahan. For example, nanalo, kung sakasakali, nanalo si Ate Nene, makita ko anong kaibahan yung performance. Diba? Mas maganda naman po yun eh. Pero dahil sa sabi nga ni Ate Nene, sawang-sawa na sila sa panunungkulan ng mga Romualdez. Lalo ito si Martin Romualdez. Sabi ni Ate Nene yan,
doon sa ground na kanyang pinupuntahan. Kaya nga, wala daw nag-udyok sa kanya na tumakbo. Sarili niyang pasya yun na talagang kailangan niya na. At yun yung mga sinasabi ng nasa ground, nasa market, nakakausap niya na sawa na kami. Ayaw na namin. Kaya, mabigat na laban. Mabigat, bagamat speaker, mabigat kalaban si Martin Romualdez, ha? Si speaker, mabigat na kalaban yan. Pero, once na nasilat yan at nagtagumpay si Ate Nene, ito ang masasabi nating tagumpay ng masang Pilipino ng District 1 ng Leyte. By the way nga pala mga kapatid, may mga kamag-anak ko dyan sa Leyte, sa Kwan. Tanawan Leyte. Mga kamag-anak ko dyan. Nasa Kapitolyo rin. Shoutout ko si Engineer Boko. Engineer Boko. Bali, asawa kasi ng pinsang Boko yan. Si, tag nito, nalimutan ko yung pinsang asawa ni Engineer Boko. Sorry. Ate Menchi. Yan. Ate Menchi Boko ng Tanawan Leyte. Yan, pinsang Boko yan. Kasi yung tatay niyan at saka yung nanay ko, magkapatid. Yan. Tapos si Ate Menchi po ata, nasa Kapitolyo. Nagtatrabaho sa Kapitolyo ng Tanawan Leyte. Tapos engineer din ata ng Tanawan Leyte, itong si Engineer Boko. Pumunta sa amin dito yan sa Marikina. Mga way back one, mga siguro 4 years nakalipas. Hindi ko na matandaan siya dyan nakituloy sa amin dito sa Marikina. Yan, si Engineer Boko. Kaya ganyan. Kaya ang diyan taga Leyte mga kamag-anak, mga sa side ng mother ko. Mga waray po kami. Waray. Yung tatay ko waray din, yung nanay ko waray. Pero dangan nga lang lumaki silang sa Bicol. Kaya nakaugalian ko na lang po yung Bicol, magiging Bicolano. Pero yung pinakaugat namin, yung tatay nanay ko, lolo, ganyan, puro waray. Waray talaga. Kaya nandiyan sa waray, parting waray yung mga kamag-anakan po namin. Sinasatot ko po si Engineer Boko at saka si Ate Menchi Boko. Shoutout po dyan sa Tanawan Leyte. Sana nga po, alam ko, malapit lang naman nata yung District 1. Hindi ko alam natin kung ilang district yung Leyte ng District 1 na tumatakbo si Ate Nene. Nawa, manalo si Ate Nene. Nawa, manalo ka. Huwag palit yung kapwa. God bless. At nawa, sana nga, masilat mo si Tambalos para wala na yung ayuda o wala na yung mga akap-akap na yan. Hindi tayo agad sa ayuda. Yung ayuda kasi, yung AX, tapos yung tupad, nakakatulong yan. Pero yung akap na yan, talagang ginawa lang nila ng paraan yan. Walang guidelines yan sa DSWD. Pero nabigyan ng pondo yan. Yung first year niyan, walang guidelines yan. Di ba? Kaya nakakapa na sila. May nakalaan na sa GAA. Isiningit sa Baykam. Di ba? Pag ito, nasilat si Tamba, tagumpay ng sampay ng Pilipino. Bakit? Mawawala na yung mawawala na yung halang crocs. Okay, God bless po. Basta lagi yung sinasabi mga kapatid. Pag mali. Pag tama, doon tayo sama-sama. God bless po lahat. At ingat po tayong lahat. Ate Menchi, ng Tanawan Leyte, shoutout at kay Engineer Boko. God bless po.